Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At for today's video, we will talk about how does credit card installment work in the Philippines. Itong payment strategy na ito, which is the installment, ay tinutulungan tayo para maiwasan nating bayaran yung buong halaga ora mismo. At instead, pwede tayong makapagbayad ng monthly hanggang mabayaran natin yung full amount ng ating na-purchase. Pasensya na sa mga kumakahol na aso. And let's go back. Supposedly, for example, bumili kayo ng refrigerator. Yung refrigerator na yun is nagkakaroon ng amount na 25,000. Kapag in-installment mo yung 25,000 na refrigerator, hindi mo siya babayaran the next month ng buo na 25K. Instead, babayaran natin siya into monthly yung fraction or i-divide siya sa kung ilang months na term mo gustong bayaran yung refrigerator. So, umaabot yung installment natin from 3 months up to 36 months, depende sa pag-uusapan or depende sa inyong bangko. Another example is kapag bumibili kayo ng cellphone gamit ang inyong credit card. So, instead na babayaran nyo ng buo yung inyong cellphone the next month at yung merchant na pinagbilhan natin, sila yung magka-calculate kung magkano ba ang babayaran natin the next month and so on hanggang mabayaran natin yung full amount ng cellphone. So, di ba napakalaking tulong ito sa atin, lalo na kapag nagkakaroon tayo ng emergency at hindi agad natin mababayaran. At kapag installment, sobrang magaan sa bulsa. Lalo na kapag kailangan mo na yung item na bibilin mo at wala ka pang budget para doon. So, pwede natin gamitin yung credit card at gumamit tayo ng installment payment. So, if you are interested sa mga installment na credit card dito sa Pilipinas, please keep on watching. Credit card installment work. So, pwede tayong maka-avail ng credit card installment plan via different methods or different channels. So, marami tayong pagpipilian at marami tayong pwedeng i-avail gamit yung ating installment plan. Una-una, yung in-store, kung saan ang mga merchants ay may kakayahan na gawing installment ang inyong na-purchase gamit ang inyong credit card. Sa ganitong kaso, kailangan mong sabihan ang inyong merchant o yung cashier na gawing installment ang inyong na-purchase na item. And then, ang gagawin lang nila is iswa-swipe nila iyon at isa-set nila ang inyong na-purchase or yung credit card into installment plan na napag-usapan ninyo. Pwede itong umabot hanggang 3 months up to 36 months. Depende sa pag-uusapan ninyo ni merchant. At tandaan natin, ang in-store na installment plan ay depende. Kung ang inyong partner merchants ay nag-a-agree na pwede silang magpa-installment, okay na okay. Pero may mga ibang merchant or mga stores na hindi sila nag-a-avail or hindi sila pumapayag na installment ang inyong na-purchase. Only straight payment. Pangalawa naman is online. An online credit card installment payment typically require a minimum spending amount before you can avail of an installment plan. So, depende sa bangko. Merong mga bangko na meron silang online at doon nakalagay yung mga accredited merchants nila. So, sa mga accredited merchants nila, nandun nakalagay doon yung mga applicable or eligible ka na makapag-avail ng installment plan. Katulad na lang sa RCBC. Sa RCBC Bank Card, meron silang website kung saan makikita mo dito yung kanilang mga partner merchant. Katulad na lamang ng Abenson, Silicon Valley, Licor, the SM Store,
The Clean Room, Toy Kingdom, BB, Anson, Kultura, Reston, Sports, at marami pang iba. Kung saan, nakalagay na dito na kung pwede ka bang makapag-avail ng kanilang installment plan. At automatic na yon once na na-check out mo yung ipopurchase mo, pwede na siya or automatic na siya na installment. Katulad nga ng sinabi ko, kung kayo ay RCBC bank card holder, dun lang kayo magpo-purchase sa kanilang online store kung saan meron silang mga partner merchants. After nyo makapag check out ng inyong mga kailangan gamit or ang inyong mga ina-avail, i-click nyo lang yung proceed to check out. After that, choose a credit card as the payment. Then, select payment term. Mamimili kayo kung gaano ba katagal ang inyong billing ng monthly amortization or ang na pwedeng tumagal hanggang 3 to 36 months. And then, the monthly amortization will appear on the screen which lets you determine how much you need to pay every billing cycle. So, depende po sa mga bangko. Tignan nyo po kung yung mga credit card nyo ay merong ganitong katulad sa RCBC bank card na meron silang online store na kung saan nandun ang kanilang mga partner merchants. Pangatlo naman is after purchase. Meaning, after nyong makapag-purchase ng inyong kailangang gamit or ang inyong mga binili, doon pa lang kayo magkakaroon ng kakayahan para i-convert siya sa installment plan. So, ang bawat bangko naman ay meron ng website kung saan pwede natin i-convert yung ating na-purchase sa installment. Kung anong credit card holder kayo, Mapalan Bank man yan, RCBC, BPI, PTO, Citi, tingnan nyo lang sa kanilang website kung pwedeng i-convert sa installment ang inyong nakuha or ang inyong na-purchase. If ever naman wala sa kanilang website, baka nasa kanilang mobile application. I-check nyo na rin ang kanilang mobile application kung pwedeng i-convert into installment plan ang inyong mga na-purchase. Speaking of mobile application, so nakagawa na rin pala ako ng ganitong vlog. Ito siya. Ang RCBC na i-convert natin sa installment gamit ang ating mobile application. So, kung gusto nyo at interesado kayo, kung meron kayong RCBC na bangko or na credit card, i-click nyo lang yan para malaman nyo kung paano ba kino-convert into installment ang inyong na-purchase sa inyong RCBC bank card gamit lamang ang inyong mobile application. Kung wala pa rin sa kanilang website at wala sa kanilang mobile application, ito na ang ating last na chance, ang kanilang customer service, kung saan tatawagan natin ang kanilang customer service at itatry natin na ipa-convert yung ating na-purchase into installment. So, madali namang kausap yung mga customer service. Sabihin lang natin na gusto natin i-convert yung ating na-purchase, lalo na kung malaking halaga yung na-purchase natin. Pwede natin siyang i-convert sa installment. Gaya na lamang ng mga gadgets, ng mga appliances, ng mga groceries, or ng mga medical na kailangan natin. So, addition ko lang pala sa RCBC is meron silang 0% installment at unli po ito. Kahit gusto mo, kahit ilang purchase ang gusto mong i-installment, pwedeng-pwede siya. So, syempre, bago tayo pumasok sa isang plan na yan, kailangan alam muna natin kung suitable ba siya sa ating situation. At kailangan nating malaman kung okay ba siya, kung ano ba yung mga pros at cons na. So, eto, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga factor na dapat tingnan bago tayo mag-avail ng credit card installment.
Next naman is the leverage credit card installment payments. Kung ikaw ay isang credit card holder na nagpe-purchase ng marami at napakalaking purchase, isa sa pinakamagandang desisyon is to avail the installment plan para mapabilis ang inyong pag-purchase ng mga malalaking item. Pero bago yun, syempre, kailangan muna nating alamin yung mga factors at mga pros at cons ng pag-avail ng installment plan. So, if you have any question, please comment down below at sasagutin natin yan isa-isa. If you like this video, please give it a thumbs up at share nyo sa friends nyo para masaya! Bye!